Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-asa? Ako po si Liala, at sa Soul Tales, sabay-sabay nating tutuklasin ang mga hibla ng buhay. Sabi nila, may mga bagay na isinilang para itapon. Isang basahan, isang basag na salamin, o isang babaeng minalas. Pero paano kung ang mismong bagay na itinuring na basura ng mundo ang siyang magiging susi sa pinakamatingkad niyang tagumpay? Nasaan ang kwintas? Ang tanong ay bumasag sa mabigat na katahimikan ng pagluluksa. Malamig, matigas, walang bakas ng anumang emosyon. Napaangat ng tingin si Elisa mula sa sahig na kanina pa niya tinititigan. Sa harap niya, nakatayo si Doña Celina, ang kanyang biyenan. Nakasuot ito ng itim na bestida, pero ang tindig ay kasing tigas ng reyna. Ang mga mata nito ay parang dalawang obsidian, makintab, maitim, at walang buhay. Sa paligid, ang mga bisitang nakikilamay ay natigilan. Ang mga bulungan ay huminto. Ang hangin ay tila hindi na gumagalaw. Tanging ang amoy ng mga bulaklak para kay Daniel, ang kanyang yumaong asawa, ang nanunuot sa silid. Ang alin pong kwintas, Mama? Naguguluhang tanong ni Elisa. Ang boses niya ay paos at basag, halos hindi na lumalabas. Hindi sumagot si Doña Celina. Sa halip lumapit ito sa kanya. Mabilis. Ang bawat hakbang ay may bigat. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Mahigpit. Masakit. Huwag ka nang magkunwari, Elisa. Alam kong pagod ka na sa pag-iyak. Ang kwintas. Ang perlas na kwintas na pamana pa ng aking ina. Iyon ang huling nakita kong suot mo bago mangyari ang lahat. Parang may humaplos na yelo sa buong katawan ni Elisa. Ang kwintas. Naalala niya. Ang kwintas na si Doña Celina mismo ang nagsuot sa leeg niya noong araw ng kanyang kasal. Naalala pa niya ang sinabi nito noon habang inaayos ang lock sa kanyang batok. Mula ngayon, isa ka ng tunay na bahagi ng pamilya, anak. Anak. Mama, hindi ko po alam. Magnanakaw. Ang salita ay isang malakas na sampal. Hindi sa pisngi, kundi sa kaluluwa. Mas masakit pa sa 10 sampal. Gumuho ang mundo ni Eliza. Hindi maintindihan ng mga tainga niya ang salitang iyon. Parang narinig niya ito mula sa napakalayo, sa ilalim ng dagat. Ang mukha ng kanyang biyenan ay lumalabo. Ang mga mukha ng mga bisita ay mga anino na lang na nakatitig sa kanya, humuhusga. Pinalamon ka namin dito, itinuring na pamilya, ibinigay sa iyo ang anak ko, at ito ang isusukli mo. Sigaw ni Doña Celina. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Wala kang utang na loob. Hindi po totoo yan. Mama, maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Eliza, ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Hinanap ng kanyang tingin si Marco, ang kapatid ni Daniel. Nakatayo lang si Marco sa isang sulok, walang imik. Ang mga mata niya, hindi mabasa. Nakatingin lang ito sa sahig, na para bang wala itong naririnig. Na para bang ang kapatid ng kanyang pinakamamahal na kuya ay hindi ipinapahiya sa harap ng lahat. Palabasin ang babaeng yan, utos ni Doña Celina sa 2 katulong. 2 pares ng kamay ang marahas na humawak sa mga braso ni Elisa. Kinaladkad siya. Ang mga paa niya ay tila walang lakas na sumayad sa malamig na baldosa. Ang puso niya ay parang pinipiga hanggang sa mawalan ng hangin. Ang daliri niya ay sumabit sa mantel ng isang maliit na mesa. Ang mantel na pinili nilang mag-asawa sa Divisoria. Ang huling alaala ng isang simpleng kaligayahan. Hinablot niya ito, isang desperadong pagkapit, pero nadala lang niya ito pabagsak kasama ng isang maliit na florera. Tuloy-tuloy siyang kinaladkad palabas ng pinto. Ang pinto ng bahay na naging tahanan niya sa loob ng 2 taon. Bago ito isara ng tuluyan, lumabas si Doña Celina. May dala itong isang maliit na bayong. Ibinato nito iyon sa paanan ni Eliza. Ayan! Sigaw nito.
puno ng pandidiri. Iyan ang nababagay sa'yo, isang basura, isang malas. Kunin mo ang sinumpang bulak dugo na yan at lumayas ka. Wag na wag ka nang babalik dito. Bumagsak ang pinto. Ang bigat ng pagbagsak nito ay ang bigat ng pagtatapos ng lahat. At kasabay noon, pumatak ang ulan. Doon, sa labas ng malaking gate, lumuhod si Eliza sa basang lupa. Nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa sakit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Niyakap niya ang bayong na ibinato sa kanya. Sa loob, naroon ang itim na bulak. Ang bulak na ayon sa pamahiin ng mga matatanda, sa kanilang nayon ay nagdadala ng kamalasan. Ang mga ilaw sa bintana ng mga kapitbahay ay isa-isang namatay. Ang mga kurtina ay isinara. Walang lumabas, walang tumulong. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Sa ilalim ng buhos ng ulan, yakap ang simbolo ng kanyang sumpa. Ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, pero mas malamig ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Dahan-dahang tumayo si Eliza. Ang mga binti ay nanginginig. Ang bigat ng bayong na puno ng itim na bulak ay parang bigat ng buong mundo sa kanyang mga kamay. Hindi siya pwedeng manatili dito. Kailangan niyang kumilos. Ang una niyang naisip ay si Aling Nena, ang kapitbahay na madalas niyang bigyan ng ulam kapag sobra ang kanyang luto. Ang bahay nito ang pinakamalapit. Naglakad siya. Bawat hakbang ay mabigat sa putik. Kumatok siya sa pinto. Mahina sa una, tapos medyo malakas. Aling Nena, tulong po. Nakita niyang gumalaw ang kurtina sa bintana. May sumilip, sandaling katahimikan. Tapos, narinig niya ang mahinang boses sa likod ng pinto. Pasensya ka na, Eliza. Umalis ka na. Ayaw namin ng gulo. At pagkatapos, ang tunog ng paglock ng pinto. Parang isang punyal ang tumusok sa dibdib ni Eliza. Sinubukan niya sa kabilang bahay. Ganoon din. Isang bintanang mabilis na isinara. Sa pangatlo, ni walang sumagot. Pero sigurado siyang may tao sa loob. Ang bawat pinto na isinara sa kanya ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang barangay na dati ngumingiti sa kanya ay ngayoy tila isang sementeryo ng mga buhay na anino. Lahat nagtatago sa kanya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang maliit na karinderya sa kanto. Ang tanging lugar na may ilaw pa. Ang amoy ng mainit na sabaw ay lalong nagpatindi sa kumakalam niyang sikmura. Hindi siya pumasok. Sumilong lang siya sa maliit na bubong nito, umaasang mapapawi kahit kaunti ang ginaw. Mula sa loob, narinig niya ang dalawang babaeng nag-uusap. Grabe talaga si Eliza, no? Akalain mong pagnakawan pa ang mga tumulong sa kanya. Oo nga sabi ni Marites. Matagal na raw talagang pinaplano yan. Hinihintay lang mamatay si Daniel. Hay kawawang Daniel, napakabait pa naman. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Eliza. Chismis, ang lason ay kumalat na pala nang mas mabilis pa sa apoy. Hindi na lang siya isinumpa ni Doña Celina, sinunog din nito ang kanyang buong pagkatao sa mata ng lahat. Umalis siya. Naglakad ng walang direksyon. Bawat mukhang nakakasalubong niya ay umiiwas ng tingin. Hanggang sa isang batang babae, mga 6 na taong gulang, ang humila sa laylayan ng bestida ng ina nito. Inay, tingnan mo si ate. Basang-basa siya. Mula sa maliit nitong kamay, iniabot nito kay Eliza ang isang nilagang kamote na nakabalot pa sa dahon ng saging. Isang inosenteng alok ng kabutihan. Napaluha si Eliza. Tinanggap niya ito, pero bago pa man niya masabi ang salamat, mabilis siyang hinila palayo ng ina ng bata. Halika na anak, huwag kang lumapit dyan. Bulong ng ina, puno ng takot. Bago sila tuluyang makalayo, lumingon ito kay Eliza. Pasensya ka na, iha. Naiwan si Eliza. Hawak ang mainit na kamote. Ang init nito
Ang tanging init na naramdaman niya sa buong magdamag. Isang init na mas lalong nagpaiyak sa kanya. Gabi na. Ang mga tindahan ay nagsara na. Wala na siyang mapupuntahan. Dinala siya ng kanyang mga pagod na paa sa palengke. Sa bahaging iyon na abandonado na, kung saan nakatambak ang mga sirang kahon at bilao. Umupo siya sa isang sulok, sa tabi ng mga nabubulok na gulay. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod para labanan ang lamig. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang dalawang kargador na nag-uusap habang nagkakape. Sayang si Daniel, mabait pa naman, sabi ng isa. Oo nga, pero napansin mo ba yung bangka niya bago pumalaot? Parang may iba sa kumpas ng makina. Hindi ganun ang tunog nun dati. Hindi pinansin ni Elisa ang kanilang usapan. Masyadong pagod na ang kanyang isip. Ang gutom, ang lamig, at ang bigat ng pighati ay unti-unting lumalamon sa kanyang lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa kanyang isip, sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang biglang nagliwanag. Si Daniel, nakangiti. Kung gusto mong makakita ng totoong mahika, puntahan mo si Maestro Tomas, sabi nito sa kanyang alaala. Kakaiba yon. Kahit bulag, nakikita niya ang kaluluwa ng bawat hibla. Maestro Tomas. Ang pangalan ay isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. At pagkatapos, nilamon na siya ng dilim. Nagising si Elisa sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Nanlalagkit ang kanyang pakiramdam. Malamig ang sementong kanyang hinigaan. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga akusasyon, ang pagsasara ng mga pinto, ang lamig ng gabi, isang buntong hininga. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito buntong hininga ng pagsuko. Maestro Tomas. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa kanyang isip. Hindi na isang alaala, kundi isang destinasyon. Isang posibleng simula. Tumayo siya, pinagpaga ng marumi niyang damit. Walang ligo, walang suklay, walang pera. Ang tanging dala niya ay ang bayong ng itim na bulak at isang bakal na determinasyon na isinilang mula sa abo ng kanyang pighati. Hindi niya alam kung saan nakatira ang matanda. Ang tanging alam niya ay nasa kabilang bayan ito, sa paanan ng bundok makulot. Nagsimula siyang maglakad. Ang sikat ng araw ay nanunuot sa kanyang balat. Ang alikabok ng daan ay dumidikit sa kanyang mga paa. Nang kumalam ang kanyang sikmura, kumatok siya sa isang maliit na talyer. Kuya, kahit maglinis lang po ako ng mga gamit ninyo, pangkain lang po. Tiningnan siya ng mekaniko mula ulo hanggang paa. May awa sa mga mata nito. Sige iha, walisin mo yang paligid. Pagkatapos ng isang oras na pagwawalis, inabutan siya ng 2 pandesal at isang supot ng malamig na tubig. Iyon ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa buong buhay niya. Ipinagpatuloy niya ang paglalakbay. Nagtanong-tanong siya sa bawat daan. Maestro Tomas po, ang mga habi? Isang matandang nagtitinda ng gulay ang sumagot sa kanya. Ah, si Mang Tomas? Oo, kilala ko yon. Pero nako, iha, matagal nang hindi tumatanggap ng bisita yon. Mula nang mabulag, naging ermitanyo na sa burol. Hindi natinag si Elisa. Kinagabihan, nakarating siya sa sentro ng kabilang bayan. Sa isang karinderya, muli siyang nakiusap para sa trabaho. Pinaghugas siya ng mga plato. Bilang kabayaran, binigyan siya ng isang mangkok ng mainit na goto at 20 piso. Umupo siya sa isang bangkito sa labas. Ang singaw ng goto ay parang yakap sa kanyang nanlalamig na katawan. Hahainan na sana niya ang unang subo nang may marinig siyang mahinang kahol. Sa ilalim ng bangkito, isang payat na aso ang nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng gutom. Tinitigan ni Elisa ang aso. Pagkatapos, tinitigan niya ang kanyang pagkain. Hinati niya ito. Ang kalahati ay inilagay niya sa takip ng isang sirang styro cup at maingat na inilapag sa sahig. Tahimik silang kumain.
Dalawang nilalang na parehong ginugutom at inabandona ng mundo. Kinabukasan, gamit ang 20 piso, bumili siya ng tubig at tinapay. At muli, naglakad siya. Ang daan ay nagsimula ng umakyat. Papunta na siya sa burol na itinuro sa kanya. Ang hangin ay lumalamig. Ang mga bahay ay dumadalang. Pagod na siya. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 100 kilo. Pero sa tuwing naiisip niyang sumuko, naaalala niya ang pagbagsak ng pinto, ang mukha ni Doña Celina, at ang katahimikan ni Marco. Ang galit at pagnanais na mabuhay ay nagiging gasolina para sa kanyang mga pagod na paa. At sa wakas, natanaw niya ito. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa gitna ng mga puno, tila nag-iisa sa mundo. Simple, tahimik. May maliit na usok na nanggagaling sa tsiminea. Naramdaman ni Eliza ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bakuran ay medyo magulo. Puno ng mga tuyong dahon. Kumatok siya sa pinto. 1 katok. 2. 3. Walang sagot. "Tao po." Mahina niyang sabi. "Maestro Tomas?" Katahimikan. Sinubukan niyang muli. Mas malakas ngayon. "Tao po. Ako po si Eliza." Mula sa loob, wala siyang narinig na mga yapak. Wala siyang narinig na boses. Ang tanging narinig niya ay isang marahas, tuyo, at nahihirapang pag-ubo. Ang tunog ng pag-ubo sa loob ng bahay ay tila isang pader na humaharang kay Eliza. Naghintay siya. Lumipas ang 1 minuto, 2, 5. Walang nagbukas ng pinto. Sa halip na umalis, dahan-dahan niyang ibinaba ang bayong sa lupa. Umupo siya sa isang malaking bato, sa dikalayuan, sa ilalim ng isang puno. Naghintay siya. Lumipas ang buong umaga. Ang tanging senyalis ng buhay mula sa loob ng bahay ay ang manipis na usok na nanggagaling pa rin sa tsiminea. Kinahaponan, hindi na natiis ni Eliza ang gulo sa bakuran. Kumuha siya ng isang sanga na may mga dahon pa at sinimulang walisin ang mga tuyong dahon. Inipon niya ang mga ito sa isang sulok. Nakita niya ang isang bahagi ng bakod na gawa sa kawayan na nasira. Pinulot niya ang mga natumbang piraso at isinayos ito pansamantala gamit ang mga baging na natagpuan niya sa paligid. Isang tahimik na pag-aalay ng serbisyo. Nang malapit ng dumilim, kinuha niya ang natitirang kamote na baon niya. Binalatan niya ito at ginawang isang simpleng sopas gamit ang kaunting tubig mula sa kanyang lalagyan. Nagparikit siya ng maliit na apoy at iniluto ito sa isang lumang lata na nakita niya. Nang maluto, maingat niyang inilagay ang mainit na sopas sa isang malinis na dahon ng saging at itinabi sa may pintuan ng bahay. Kumatok siya ng 2 beses at mabilis na bumalik sa kanyang pwesto sa ilalim ng puno. Dahan-dahan, bumukas ng kaunti ang pinto. Isang kamay na payat at kulubot ang lumabas at kinuha ang pagkain at mabilis itong isinara muli. Napangiti si Eliza, isang maliit na tagumpay. Kinabukasan, ganoon ulit. Naghahanap si Eliza ng mga ligaw na gulay sa gubat at nagluto. Inilapag niya ito sa pinto. At muli, kinuha ito. Sa 3 araw, pagkatapos niyang iwan ang pagkain, hindi agad nagsara ang pinto. Bumukas ito ng tuluyan. Isang matandang lalaki ang lumabas, payat. Mahaba ang puting buhok at balbas, at ang mga mata nito ay mapusyaw na kulay abo, nakatingin sa kawalan. Bulag. "Ano ang kailangan mo, bata?" tanong ng matanda. Ang boses ay magaspang, na parang matagal nang hindi nagagamit. Tumayo si Eliza at lumapit, puno ng paggalang. "Maestro Tomas, ako po si Eliza. Gusto ko po sanang matuto." "Umalis ka na," sabi ng matanda. "Wala na akong tinuturuan." Tumalikod na ito para pumasok. "Pero po," desperadong sabi ni Eliza,
Dala ko po ito. Itinuro niya ang bayong. Huminto ang matanda. Hindi ito lumingon. Ano yan? Bulak dugo po. Sa pagkarinig ng pangalan, dahan-dahang humarap ang matanda. May nagbago sa mukha nito. Isang kislap ng interes. Halika rito. Lumapit si Elisa. Iniabot ang bayong. Hindi ito tiningnan ni Maestro Tomas. Isinuot niya ang kanyang kamay sa loob. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga hibla ng itim na bulak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang may binabasa ang kanyang mga daliri. Amoy dagat. Bulong nito. Dala nito ang alaala ng dagat. Napasinghap si Elisa. Gusto mong matuto? Tanong ng maestro. Sige, bibigyan kita ng isang pagsubok. Pumasok ito sa bahay. Sumunod si Elisa. Madilim sa loob. Amoy lumang kahoy at sinulid. Inilapag ng maestro ang isang dakok ng itim na bulak sa isang maliit na mesa. Paghiwalayin mo ang mga hibla. Utos nito. Ang gusto kong makuha ay ang pinakamanipis na hibla na kaya mong makuha. Pero ang hamon ay ito. Bawal maputol. Kahit isa. Naupo si Eliza at nagsimula siya. Sa una, laging napuputol ang hibla. Masyadong marahas ang kanyang mga daliri. Masyadong mabilis. Lumipas ang mga oras. Nag-init ang kanyang likod. Nagsimulang manakit ang kanyang mga daliri. Pero hindi siya tumigil. Inalala niya ang mga aral ng kanyang yumaong lola sa pagtitiis. Hinayaan niyang maging extension ng kanyang puso, ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan, dama. Puno ng ingat. Gabi na. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa isang maliit na gasera. Namanhid na ang mga daliri ni Elisa, ang ilan ay may maliliit na sugat na. Pero sa wakas, nagawa niya. Isang maliit na kumpol ng napakanipis na hibla ng itim na bulak. Malambot, makintab, walang putol. Inilapag niya ito sa harap ng maestro. Muli, ginamit ng matanda ang kanyang mga daliri. Hinaplos nito ang mga hibla, bawat isa. Matagal. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay halos nakakabingi. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ibinaba ng maestro ang kanyang kamay. Tumango ito isang beses lang. Tumingin ito sa direksyon ni Elisa at sa unang pagkakataon, nakita ni Elisa ang isang bakas ng aprobasyon sa mukha nito. Bukas, sabi nito sa wakas. Magsimula tayo bukas. Ang bukas ni Maestro Tomas ay hindi isang pangako ng kaginhawaan. Ito ay isang binyag sa apoy. Ang unang leksyon ni Eliza ay hindi sa paghahabi, kundi sa pagpapakumbaba. Inutusan siya ng maestro na ihiwalay ang lahat ng itim na bulak sa bayong, hibla sa bawat hibla. Pagkatapos, kailangan niyang pag-isahin muli ang mga ito gamit ang isang maliit na kidkiran, isang prosesong paulit-ulit at nakakabagot. Dapat mong maramdaman ang bawat hibla, sabi ng maestro habang nakaupo ito sa isang silyang tumba. Ang galit mo, ang pighati mo. Ilipat mo dyan, gawin mong lakas, hindi lason. Araw-araw, ganoon ang kanyang ginagawa. Ang likod niya ay nangangalay. Ang kanyang mga daliri ay nagkakasugat. May mga pagkakataong gusto na niyang sumigaw sa pagkabigo, lalo na kapag napuputol ang sinulid at kailangan na naman niyang ulitin mula sa simula. Isang hapon, sa sobrang pagod, nabitawan niya ang kidkiran. Gumawa ito ng malakas na ingay sa sahig na kahoy. Napaluhan na lang si Eliza sa frustration. Hindi nagsalita si Maestro Tomas. Dahan-dahan itong tumayo, lumapit sa kanya. Inilagay nito ang magaspang nitong kamay sa ibabaw ng kamay ni Elisa na nakapatong pa rin sa kidkiran. Huwag mong labanan, bulong nito. Sundan mo ang tibok, pakinggan mo ang awit ng sinulid. Sa ilalim ng gabay ng kamay ng matanda, naramdaman ni Elisa ang isang kakaibang ritmo. Hindi na ito isang trabaho, naging isang sayaw ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at ng bulak. Sa unang pagkakataon,
Nakabuo siya ng isang rolyo ng sinulid na perpekto at walang putol. Habang si Eliza ay natututong pakinggan ang awit ng sinulid sa Batangas, may isang ibang uri ng awit na pinapakinggan si Lila sa magulong newsroom ng isang pahayagan sa Maynila. Si Lila ay isang batang reporter, puno ng pangarap at pagkauhaw sa isang malaking kwento. Pero sa ngayon, ang mga pinapagawa sa kanya ay puro tungkol sa mga bagong bukas na restaurant o mga alitan ng mga artista. Habang nag-i-scan siya ng mga balita mula sa probinsya, isang maliit na ulat ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang maikling-maikling balita tungkol sa pagkamatay ng isang Daniel Del Franco dahil sa isang aksidente sa laot. Ang pangalan ay pamilyar, Del Franco, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking shipping line sa bansa. Bakit ganoon kaikli ang balita? Ang pagkamatay ng tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya ay dapat laman ng front page, pero ito ay halos nakatago sa isang sulok ng local news section. May mali. Alam niya ito. Ito ang kutob ng isang tunay na mamamahayag. Nagsimula siyang magsaliksik. Nahanap niya ang orihinal na police report. May isa pang bersyon na inilabas makalipas ang 2 araw na may bahagyang pagbabago sa oras at lokasyon ng insidente. Sino ang may kapangyarihang ipabago ang isang opisyal na dokumento? "Boss, may lead ako," sabi niya sa kanyang editor. "Gusto kong puntahan." Kinabukasan, sakay ng isang bus, bumiyahe si Lila papuntang Batangas. Dumiretso siya sa barangay kung saan nakatira ang mga Del Franco. Nagsimula siyang magtanong. Ang mga sagot na nakuha niya ay halos pare-pareho. Si Eliza? Yung asawa? Naku, masamang babae yon. Magnanakaw. Kawawa si Doña Celina. Pagkatapos tulungan, ganoon pa ang igaganti. Umalis na yon. Itinakwil na. Sa awa ng Diyos, naramdaman ni Lila na may script ang lahat. Masyadong perpekto. Masyadong pinag-isipan. Nang paalis na siya, bumili siya ng tinapang isda mula sa isang matandang babae sa gilid ng daan. Habang inaabot nito ang bayad, sinadya niyang ibagsak ang ilang barya. Habang tinutulungan siya ng matanda na pulutin ito, bumulong ito nang halos hindi bumubuka ang bibig. Huwag kang maniwala sa kanila. Napatingin si Lila sa matanda. Ang mga mata nito ay puno ng takot, pero may bahid ng pag-aalala. Hanapin mo. Dagdag pa ng matanda, mas mahina pa sa hangin. Hanapin mo ang babaeng may dalang itim na bulak. Ang babaeng may dalang itim na bulak. Ang mga salitang yon ay naging kompas ni Lila. Nagtanong-tanong siya, hindi na tungkol kay Eliza Del Franco, kundi tungkol sa isang misteryosong babae at sa itim na bulak. Marami ang umiling, marami ang nagsabing pamahiin lang yon. Pero isang lalaking nagkakarga ng mga kawayan ang nagturo sa kanya. Sa burol ni Mang Tomas, may nakita akong babaeng paakyat doon, ilang araw na ang nakalipas, mukhang dayo. Sinundan ni Lila ang direksyon. Ang daan ay paakyat at makitid. Habang papalayo siya sa kabayanan, papalakas ang kanyang pakiramdam na nasa tama siyang landas. Nang matanaw niya ang maliit na bahay na kahoy, nakita niya ito. Isang babae, nakatalikod. Masinsinang naghihimay ng itim na bulak sa ilalim ng isang puno. Simple lang ang suot nito, pero may isang klase ng dignidad sa kanyang postura. Dahan-dahan siyang lumapit. "Eliza?" Mabilis na napalingon si Eliza. Sa mga mata nito, nakita ni Lila ang isang mailap na hayop, puno ng pag-iingat at takot. Agad nitong niyakap ang hawak na bulak na para bang isang kayamanan. "Sino ka?" tanong ni Eliza. Ang boses ay mahina, pero matatag. "Ang pangalan ko ay Lila. Isa akong journalist." Itinaas ni Lila ang kanyang press ID para ipakita. "Pwede ba tayong mag-usap?" Hindi kumibo si Eliza. Tinitigan lang niya si Lila mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang tiwala ay isang salitang banyaga na sa kanya. "Tungkol ito kay Daniel," dagdag ni Lila, malumanay pero direkta. Sa pagkarinig ng pangalan ng asawa,
Bahagyang lumambot ang mukha ni Elisa. Wala na akong masasabi pa, sabi ni Elisa. Yumuko at bumalik sa kanyang ginagawa. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Hindi sumuko si Lila. Elisa, ang kwento tungkol sa pagkamatay niya. Hindi tugma ang mga detalye. May mali sa report. At gusto kong malaman kung ano yon. Huminto sa paghihimay si Elisa. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nakita ni Lila ang kislap ng pagkalito at marahil isang maliit na hibla ng pag-asa sa mga mata nito. Sa huli, tumango si Elisa at tinuro ang isang maliit na bangko. Nagtimpla siya ng salabat. Umupo sila. Walang nagsasalita sa una. Sa katahimikan, tila nagkakaintindihan ang dalawang babae. Ramdam ni Lila ang bigat na dinadala ni Elisa. Ramdam ni Elisa ang sinseridad sa mga mata ni Lila. May mga bagay na hindi ko maintindihan, basag ni Lila sa katahimikan. Bakit kanila pinalayas? Bakit nila kailangang sirain ang pangalan mo? Samantala, sa mansyon ng mga Del Franco, nakatanggap ng tawag si Marco, isang impormante mula sa barangay. May nagtatanong tungkol kay Elisa, isang reporter daw mula sa Maynila. Napatayo si Marco, ang panga ay tumigas. Mabilis niyang pinuntahan ang kanyang ina na nagbabasa sa hardin. Ma, may problema. Ikinuwento niya ang tungkol sa reporter, si Doña Celina. Sa una ay binaliwala ito. Isang langaw lang yan. Hayaan mo. Hindi ito basta langaw, ma. Giit ni Marco. May bakas ng panik sa kanyang boses. Masyado siyang maraming tanong. Paano kung may mahanap siya? At ano naman ang mahahanap niya? Tanong ni Celina, ibinaba ang kanyang libro. Nag-aalangang sumagot si Marco. Basta, huwag kayong mag-alala, ma. Ako na ang bahala. Hindi na siya muling makakabangon. Sa burol, hindi pa rin nagsasalita si Eliza. Pero ang mga tanong ni Lila ay parang mga batong ibinabato sa isang tahimik na lawa, gumagawa ng mga alon sa kanyang isipan. Eliza, muling tanong ni Lila. Mas direkta ngayon. Ang boses ay puno ng pakikiramay. Bago siya umalis, bago siya pumalaot, mayroon bang kahit anong bagay nakakaiba? Ang tanong ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa isip ni Eliza. Bigla, parang isang kidlat, isang alaala ang bumalik. Hindi malinaw, pira-piraso. Mga anino, mga boses, gabi bago ang aksidente. Nasa loob sila ng kanilang kwarto, pero may naririnig siyang sigawan mula sa labas. Dalawang boses ng lalaki, nagtataas ng boses, nagtatalo. Ang isang boses, kilalang kilala niya. Si Daniel, at ang isa pa, napahawak si Elisa sa kanyang ulo. Ang mukha niya ay namutla. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Lila. Napatitig si Eliza sa kawalan. Ang mga mata ay nanlalaki. Nag-aaway sila. Bulong niya. Nag-aaway si Daniel at si Marco. Ang alaala ng pagtatalo ni na Daniel at Marco ay bumalik kay Eliza na parang isang masamang panaginip. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero ang tindi ng galit sa kanilang mga boses ay malinaw na malinaw. Bakit hindi niya ito naalala noon? Marahil, ang bigat ng pagluluksa ay naging isang tabing na nagtago sa maraming bagay. Ang pag-uusap nila ni Lila ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isip ni Elisa. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy siya sa kanyang pagsasanay, ang alaala ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ang alaala ay parang sinulid. Sabi sa kanya ni Maestro Tomas isang araw na para bang nababasa nito ang kanyang iniisip. Kapag hinila mo ang isang dulo, susunod ang lahat. Huwag mong pilitin. Hayaan mong kusa itong lumabas. At iyon ang ginawa ni Elisa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa isang baul na pinahiram sa kanya ng maestro, nakita niya ang isang pamilyar na damit. Isang lumang polo shirt ni Daniel. Ang paborito nito. May maliit itong punit malapit sa balikat.
Naamoy pa niya ang bakas ng kanyang asawa dito. Niyakap niya ang damit at bumuhos ang kanyang mga luha. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang luha ng pighati. May kasama itong galit. Galit para sa mga tanong na walang sagot. Dala ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, kinuha niya ang rolyo ng itim na sinulidid na pinaghirapan niya ng ilang linggo. Kinuha niya ang isang maliit at lumang habihan na ibinigay sa kanya ng maestro at nagsimula siyang maghabi. Ang bawat pasada ng sinulid ay isang salita na hindi niya masabi. Ang bawat paghigpit ng hibla ay isang luhang hindi niya maiiyak. Ang maitim na bulak ay naging isang canvas para sa kanyang kaluluwa. Hinabi niya ang kanyang pagmamahal kay Daniel. Hinabi niya ang sakit ng pagkawala. Hinabi niya ang galit sa pagtataksil. At hinabi niya ang alaala ng sigawang narinig niya noong gabing iyon. Hindi siya tumigil. Mula hapon hanggang gabi. Mula gabi hanggang madaling araw. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may sariling buhay. Nang tumilaok ang mga manok, natapos siya. Sa kanyang harapan, nakalatag ang isang alampay. Isang itim na alampay na may kakaibang kinang. Kapag tiningnan mo ito, para itong ordinaryong itim na tela. Pero kapag tinamaan ng liwanag, may mga nakatagong hibla na kumikinang na parang mga bituin sa isang madilim na gabi. Ito ay maganda, pero may dala itong lungkot, isang obrang likha ng puso. Pagbalik ni Lila kinabukasan, natigilan siya sa kanyang nakita. Eliza, ito, ang ganda nito. Bulong niya, hinahaplos ang tela. Ito ang sagot ko sa tanong mo. Mahinang sabi ni Eliza. Kinuha ni Lila ang kanyang kamera. Kinuhanan niya ng litrato ang alampay. Bawat anggulo. Kinuhanan niya si Eliza, hawak ang kanyang obra. Sa mga mata ni Eliza, nakita niya ang isang bagong uri ng lakas. Ang lakas ng isang artist. Isinulat ni Lila ang kwento. Hindi niya binanggit ang kanyang mga suspetsa. Sa halip, isinulat niya ang kwento ng isang babaeng ginamit ang kanyang pighati para lumikha ng isang bagay na maganda. Ang kwento ng Ang Manghahabi ng Gabi. Inilathala niya ito sa isang online magazine na kilala sa pag-feature ng mga natatanging sining. Sa loob lamang ng ilang araw, ang artikulo ay naging viral. Sa mansyon, galit na ibinato ni Doña Celina ang hawak niyang tablet sa mesa. Ano ito, Marco? Sinabi mong ikaw na ang bahala. Pero ano ito? Ginagawa niyang katatawanan ang pamilya natin. Hindi ko ito inaasahan, Ma, sabi ni Marco. Namumutla habang tinitingnan ang litrato ni Eliza na nagkalat sa social media. Pero huwag kayong mag-alala. Habang sila ay nag-uusap, tumunog ang telepono ni Lila. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, this is Lila Cruz. Miss Cruz, this is Beatrice Sandoval from Hiraya Couture in Manila. I saw your article. Ang boses sa kabilang linya ay sosyal at puno ng awtoridad. I want to buy that shawl. In fact, I want to buy everything that woman can make. Hindi makapaniwala si Lila. Hiraya Couture, isa sa pinakakilalang fashion boutique sa bansa. Pero habang kausap niya si Mrs. Sandoval, mula sa bintana, natanaw ni Eliza ang isang anino. Isang lalaking nakaitim ang mabilis na tumakbo palayo mula sa sampayan kung saan nakasampay ang mga bagong rolyo ng itim na bulak na inihanda niya. May masama siyang kutob. Mabilis siyang tumakbo palabas. Pagdating niya sa sampayan, bumagsak ang kanyang mga tuhod. Ang mga rolyo ng bulak ang pinaghirapan niya ng maraming araw at gabi. Lahat ay may malalaking laslas, pira-piraso. Wala nang pakinabang. Ang tanawin ng mga sinirang rolyo ng bulak ay parang isang sampal sa kaluluwa ni Eliza. Ang bawat laslas sa tela ay parang laslas sa kanyang puso. Ito na dapat ang simula niya. Ito na dapat ang kanyang pag-asa. Pero sa isang iglap, winasak ito. Napaluhod siya, nanginginig na pinulot ang mga pira-pirasong hibla. Wala na. Basura na lang ang lahat.
Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling bumalong at pumatak sa sirang bulak. Elisa! Ang sigaw ni Lila ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Tumakbo ito palapit kasama si Maestro Tomas na maingat na inaalalayan. Nang makita ng maestro ang anyo ng pagkawasak sa pamamagitan ng pagdama sa nanginginig na mga kamay ni Elisa, isang matigas na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Nagsisimula na silang matakot. Sabi ng matanda, ang boses ay kalmado pero may bigat. Pero wala na po. Hikbi ni Eliza. Wala na ang lahat ng pinaghirapan ko. Umiling si Maestro Tomas. Hindi ang bulak ang mahalaga. Ito. Itinuro nito ang puso ni Elisa. Ang kakayahan mong lumikha ay nasa loob mo. Wala sa mga hibla na yan. Ang galit ng kaaway ay ang pinakamataas na uri ng papuri. Ibig sabihin, may ginagawa kang tama. Ang mga salita ng matanda ay parang isang kalmadong agos na dahan-dahang nagpatigil sa rumaragasang apoy sa dibdib ni Elisa. Tumingin siya kay Lila na puno ng pag-aalala ang mga mata. Sila ang may gawa nito, mariing sabi ni Lila. Walang duda at hahanapin ko ang ebidensya. Sa mga sumunod na oras, tinulungan ni Lila at ng maestro si Elisa na paghiwa-hiwalayin ang mga bahagi ng bulak na maaari pang maisalba. Kakaunti lang. Pero sapat na para sa isang maliit na proyekto. Habang si Elisa ay muling nagsisimula, si Lila naman ay bumalik sa bayan, armado ng kanyang kamera at determinasyon. Nagkunwari siyang kumukuha lang ng mga litrato ng buhay probinsya. Pero ang kanyang tunay na pakay ay maghanap. Nagtanong-tanong siya tungkol sa mga lalaking hindi taga roon na napadpad sa kanilang lugar. Sa isang tindahan, isang tinderang mahilig sa tsismis ang nagbigay sa kanya ng lead. Oo, may nakita akong dayo kahapon. Nakamotor. Kumain pa nga ng pansit dito. Ang sabi, may pinuntahan lang daw na kamag-anak si Marco Del Franco. Marco. Kinagabihan, ginamit ni Lila ang kanyang mga koneksyon sa Maynila. Ipinadala niya ang description ng lalaki at ang plate number ng motor na nakuha niya mula sa isa pang saksi. Hindi nagtagal. Nakatanggap siya ng sagot. Ang lalaki ay isang kilalang go-on for hire na may record ng paninira ng ari-arian. At ang huling taong umupa sa kanya, isang kumpanya na may connection kay Marco. Samantala, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa burol. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay ni Maestro Tomas. Mula dito, bumaba si Doña Celina. Nakasuot pa rin ng itim, pero ngayon ay may dala na siyang aura ng kapangyarihan at pagbabanta. Natigilan si Elisa. Ang kanyang katawan ay nanigas. Naglakad si Doña Celina palapit. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Elisa. Binaliwala ang presensya ng maestro. Narinig kong naglalaro ka pa rin ng basahan. Sabi nito, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Akala ko ba matalino ka, Elisa? Pero mukhang mahina pa rin ang ulo mo. Ano po ang kailangan ninyo, Mama? Tanong ni Eliza. Pinipilit na maging matatag. Hindi ito sumagot. Sa halip, inilabas nito ang isang tseke mula sa kanyang mamahaling bag. Iwinagayway niya ito sa harap ni Elisa. 1,000,000, sabi nito. 1,000,000 para sa kapayapaan nating lahat. Kunin mo yan. Magtayo ka ng sarili mong patahian sa Bicol, sa Ilocos, kahit saan. Basta, maglaho ka na sa buhay namin. Kalimutan mo na ang lahat. Ang alok ay parang isang sampal at isang tukso na pinagsama. 1,000,000. Sapat na para magsimula ng bagong buhay, malayo sa lahat ng sakit. Sapat na para hindi na muling magutom. Tinitigan ni Elisa ang tseke. Pagkatapos, tinitigan niya ang mga mata ng kanyang biyenan. Nakita niya dito hindi ang awa, kundi ang takot. Ang takot na nabanggit ni Maestro Tomas. Para sa kapayapaan po ba talaga, Mama? Mahinang tanong ni Eliza. O para sa katahimikan ninyo? Ang tanong ni Eliza ay nanatiling nakabitin sa hangin.
kasing tulis ng isang patalim. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Celina ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na titig. Huwag kang magmarunong, Eliza. Babala nito. Hindi mo alam kung ano ang kinakalaban mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na si Eliza ang babaeng yumuyuko at umiiyak. Ang mga araw ng paghihirap, ang paggabay ng maestro, ang suporta ni Lila, lahat ay nagbigay sa kanya ng isang bagong lakas. Isang lakas na hindi matutumbasan ng pera. Alam ko po kung ano ang tinatanggihan ko. Sagot ni Eliza. Ang boses ay kalmado, pero buo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang alaala po ng asawa ko at ang dignidad ko, hindi po yan nabibili. Dahan-dahan, kinuha ni Eliza ang tseke mula sa kamay ni Doña Celina. At sa harap nito, pinunit niya ito sa 2. Pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Isang matalim na singhap ang kumawala kay Doña Celina. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa buong buhay niya, walang sino man ang naglakas loob na tumanggi sa kanya ng ganoon. Sige! Sigaw nito, ang boses ay nanginginig sa galit. Kung yan ang gusto mo, pagsisisihan mo ito, Eliza. Tandaan mo yan. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Mabilis na tumalikod si Doña Celina at halos patakbong bumalik sa kanyang kotse. Ang marahas na pagsara ng pinto nito ay umalingaw-ngaw sa buong burol at sa isang iglap, nawala na ito, nag-iwan lamang ng alikabok at isang deklarasyon ng digmaan. Nang mawala ang kotse, doon palang naramdaman ni Eliza ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa isang haligi para suportahan ang sarili. Ayos ka lang, iha? Tanong ni Maestro Tomas, na tahimik lang na nakikinig sa buong komprontasyon. Tumango si Eliza, kahit na ang puso niya ay kumakarera pa rin. Opo, Maestro. Sa tingin ko po, ayos lang ako. Hindi siya ayos lang. Pakiramdam niya ay malaya siya. Pero ang kalayaan ay may kapalit. Kinabukasan, naramdaman nila ang ganti ni Doña Celina. Pumunta si Eliza sa bayan para bumili ng sinulid na pangkulay at iba pang materyales. Pero sa bawat tindahan na kanyang pinuntahan, pare-pareho ang sagot. Naku, pasensya na. Naubusan na kami ng stock. Kaka-deliver lang kahapon, pero naubos agad. Wala baka sa susunod na buwan pa ang dating. Imposible. Alam niyang nagsisinungaling ang mga ito. Nakikita niya sa mga mata nila ang takot at pag-iwas. Tinawagan ni Lila ang kanyang mga supplier sa Maynila. Pero ganoon din ang tugon. Tila may isang hindi nakikitang kamay na biglang nagsara sa lahat ng pinto para kay Eliza. Ang impluwensya ng mga Del Franco ay parang isang higanteng sapot na kumalat na sa buong industriya. Gabi na. Napaupo si Eliza sa sahig ng maliit na bahay, napapaligiran ng kakaunting materyales na natira sa kanya. Tila bumalik siya sa simula. Isang pader na naman ang humaharang sa kanya. Paano na po ito, Maestro? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Paano ako makakagawa kung wala akong materyales? Tahimik lang ang maestro. Tila malalim ang iniisip. Nang biglang, may narinig silang mga kaluskos sa labas. Pagkatapos, isang mahinang katok sa pinto. Nagkatinginan si Eliza at ang maestro. Puno ng pag-iingat, dahan-dahang binuksan ni Eliza ang pinto. Sa labas, wala siyang nakitang tao. Pero sa kanyang paanan, may nakalagay na isang maliit na bayong. Katulad ng bayong na ibinato sa kanya noon ni Doña Celina. Pero sa pagkakataong ito, walang sumpa sa loob. Ang laman nito ay mga rolyo ng itim na bulak. Kinuha niya ito, naguguluhan. Pagkatapos, isa pang katok. Sa likod bahay naman, pagbukas niya, isa na namang bayong. At isa pa. At isa pa. Tila mga kabuting nagsulputan sa dilim. Mula sa likod ng mga puno, isa-isang lumabas ang kanyang mga kapitbahay mula sa dati niyang barangay. Si Aling Nena, si Mang Cardo
ang mangingisda, ang tinderang nagbigay sa kanya ng lead kay Lila. Bawat isa sa kanila ay may dalang maliliit na supot, bayong o sako. "Pasensya ka na sa amin, Elisa," sabi ni Aling Nena. Ang boses ay puno ng hiya. "Natakot kami, pero mali ang ginawa namin. Ito ang mga bulak dugo na itinago namin sa aming mga baul, pamana pa ng aming mga ninuno. Sabi nila, malas daw. Pero ngayon, sa tingin namin, ito ay para sa'yo." Naiyak si Elisa, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat. Ang komunidad na nagtakwil sa kanya ay ang komunidad na siya ngayong nagbabalik para tulungan siya sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan. Ang tulong mula sa barangay ay parang ulan sa gitna ng tagtuyot. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na bahay ni Maestro Tomas ay napuno ng tunog ng habihan. Si Eliza, armado ng bagong inspirasyon at ng suporta ng komunidad, ay nagtrabaho ng walang tigil. Ang mga itim na bulak na dati simbolo ng sumpa ay nagiging mga obra maestra sa kanyang mga kamay. Bawat piraso ay mas maganda, mas makahulugan kaysa sa naun. Isang umaga, habang naglilinis si Elisa sa isang sulok ng bahay na bihira nilang gamitin, napansin niya ang isang tabla sa sahig na bahagyang nakaangat. Dahil sa pag-usisa, sinubukan niyang buhatin ito. Madali itong natanggal. Sa ilalim, sa isang maliit na espasyo, nakatago ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na kamagong. Maalikabok na ito, tila matagal nang hindi nabubuksan. "Maestro, ano po ito?" tanong ni Elisa. Dala-dala ang kahon. Nang marinig ang tanong, huminto sa pag-aayos ng sinulid ang maestro. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ni Elisa. Isang malungkot na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang muka. Ang kahon ni Daniel. Mahina niyang sagot. Napatigil si Eliza. Kay Daniel po, paano po ito napunta sa inyo?" Ilang araw bago siya umalis. Pagsisimula ng maestro, ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Pumunta siya rito. Mukhang balisa. Sabi niya, mayroon lang daw siyang mahalagang ipatatago sa akin. Isang bagay na para lang sa'yo, Elisa. Ibibigay ko lang daw sa'yo kapag dumating ang tamang panahon. Tumingin ang maestro sa kawalan. Sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang dahan-dahan niyang binubuksan ang takip ng kahon. Sa loob, wala itong alahas o pera. Ang tanging laman nito ay isang nakatuping sulat. Ang papel ay medyo naninilaw na. Nakasulat sa labas ang kanyang pangalan, Eliza. Kilalang kilala niya ang sulat kamay na yon. Binuklat niya ang liham. "Mahal kong Eliza, kung binabasa mo ito, marahil ay nangyari na ang kinatatakutan ko. O marahil, sapat na ang lakas ng loob kong harapin ang lahat. Mahal na mahal kita, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ang tama." May natuklasan ako, Eliza. Isang bagay na madudurog sa puso ni Mama. Isang bagay na sisira sa pangalan ng pamilya. Si Marco, ang kapatid ko, matagal na niyang ninanakawan ng kumpanya. Milyon-milyon ang nawawala. Inililipat niya sa kanyang mga personal na account. Bukas, kakausapin ko siya. Susubukan kong ayusin ito ng kamilang. Para kay Mama. Para sa pamilya. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Kung sakaling may mangyari sa akin, mag-ingat ka kay Marco. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Hindi siya ang kapatid na kinalakihan ko. Ano man ang mangyari, huwag mong kalimutan na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Maging matatag ka. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Daniel. Bawat salita ay parang isang patak ng kumukulong langis sa puso ni Elisa. Ang papel ay nabasa ng kanyang mga luha. Ang hininga niya ay tila naubos ang katotohanan. Hindi ito simpleng pagtatalo. Ito ay tungkol sa isang malaking kasalanan, isang malaking sikreto. At ang kanyang asawa ay namatay habang sinusubukang ayusin ito.
Hindi ito aksidente. Habang yakap-yakap niya ang liham, umiiyak, biglang tumunog ang telepono ni Lila na kararating lang para dalhan sila ng pananghalian. Kinuha ito ni Lila. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na nanginginig at nag-aalangan. "Lila?" Si Aling Marivic ito, yung asawa ni Mang Cardo na mangingisda. "Aling Marivic, napatawag po kayo? Ayos lang po ba kayo?" Si Cardo. Si Cardo kasi." Humikbi ang babae. Gusto na niyang magsalita. Hindi na kaya ng konsensya niya. Napatayo si Lila. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Noong araw na yon, patuloy ng babae sa gitna ng kanyang pag-iyak. Nakita niya. Nakita ng asawa ko ang lahat. Nasa laot din siya noon, hindi kalayuan sa bangka nila Daniel. Biglang tumahimik sa telepono. "Aling Marivic? Ano na po nang nakita niya?" At sa kabilang linya, narinig ni Lila ang sagot na magpapabago sa lahat. Nakita niya silang nagtutulakan. Nakita niya si Marco na itinulak si Daniel mula sa bangka. Kasabay ng pagbagsak ng telepono mula sa kamay ni Lila ay ang pagbagsak ng puso ni Elisa sa sahig. Ang revelasyon mula sa liham at sa tawag sa telepono ay parang isang malakas na pagsabog sa loob ng maliit na bahay. Sa isang iglap, ang lahat ng hinala ay naging isang malamig at brutal na katotohanan. Hindi ito aksidente, isa itong pagpatay. Ang unang reaksyon ni Eliza ay isang pagtangis na walang tunog, isang pag-iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay napakabigat na halos hindi na niya kayang huminga. Si Daniel, ang kanyang mabait at mapagmahal na asawa, ay hindi lang namatay, pinatay siya. At ng sarili pa nitong kapatid. Si Lila ay natulala, hawak pa rin ang telepono. Ang kutob niya bilang isang journalist ay tama. Pero hindi niya inaasahan na ganito kalala ang katotohanan. Si Maestro Tomas ang unang kumilos. Lumapit ito kay Eliza at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Walang salita. Isang dampilang na puno ng bigat at pakikiramay. "Kailangan nating pumunta sa pulis," sabi ni Lila nang sa wakas ay makabawi sa pagkabigla. Umiling ang maestro. "At ano ang sasabihin ninyo?" Ang salita ng isang mangingisda laban sa kapangyarihan ng mga Del Franco? Mamanipulahin nila ang investigasyon, itatago ang testigo, babaliktarin nila ang lahat. Sa huli, baka si Mang Cardo pa ang mapahamak. "Pero may liham tayo," giit ni Lila. "Isang liham na madali nilang sasabihing peke," sagot ng matanda. "Hindi. Kung lalaban tayo, kailangan nating piliin ang battlefield. Isang lugar kung saan hindi nila magagamit ang kanilang pera at impluwensya." Nag-angat ng tingin si Eliza mula sa kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Pero may bagong apoy na nagliliyab sa mga ito. Ang apoy ng pighati ay naging apoy ng galit at uhaw para sa katarungan. "Ang fashion show," bulong niya. Napatingin sa kanya si Lila at ang maestro. "Ang Hiraya Couture. Gusto nilang gumawa ng isang maliit na show para sa mga disenyo ko," paliwanag ni Eliza. Ang boses ay nanginginig pa rin, pero may determinasyon na. "Pupunta ang mga mayayaman, ang media, ang mga makapangyarihan, lahat sila nandoon." Nagkaintindihan ang tatlo. Ito na ang kanilang battlefield. Isang entablado kung saan ang buong mundo ang magiging hurado. Kinabukasan, pinuntahan ni Eliza at Lila ang bahay ni Mang Cardo. Ang mangingisda ay halatang takot na takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Natatakot ako para sa pamilya ko," sabi nito. Sa halip na pilitin, umupo si Eliza sa tabi niya. Hindi bilang isang estranghero na naghahanap ng hustisya, kundi bilang isang kapwa biktima. Ikinuwento niya ang kanyang mga pinagdaanan, ang pagpapalaya sa kanya, ang paninira, ang pagkasira ng kanyang mga gamit.
Hindi lang po ito para kay Daniel Mancardo, sabi ni Eliza. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Para rin po ito sa inyo, para hindi na po tayo muling matakot. Ang mga salita ni Eliza na sinamahan pa ng kanyang sariling kwento ng pagtitiis, ang tuluyang nagpalambot sa puso ng mangingisda. Tumango ito. Sige, magsasalita ako, pero ayokong humarap sa kanila. Hindi niyo po kailangang humarap, sabi ni Lila. Inilabas ang kanyang phone. Ang kailangan lang po namin ay ang boses ninyo. Sa isang maliit na kwarto, habang ang kanyang asawa ay nagbabantay sa labas, isinalaysay ni Mang Cardo ang lahat ng kanyang nakita. Bawat detalye. Ang pagtatalo sa bangka, ang pagtulak ni Marco, ang pagsigaw ni Daniel bago ito mahulog sa tubig, ang mabilis na pag-alis ni Marco na hindi man lang lumingon. Maingat na ni-record ni Lila ang lahat. Ito, kasama ng liham, ang kanilang magiging sandata. Bumalik sila sa burol. Ang plano ay nabuo na. Maghahanda si Eliza para sa show. Maghahanda si Lila para sa media. At sa tamang sandali, sa gitna ng karangyaan at kasosyalan, ibabagsak nila ang bomba. Habang naghahabi si Eliza ng mga bagong disenyo, may kakaiba sa kanyang mga likha. Mas matapang, mas madilim. Pero sa gitna ng kadiliman, laging may isang hibla ng ginto, isang simbolo ng pag-asa at katotohanan. Dumating ang imbitasyon mula sa Hiraya Couture, isang maliit na sobre na may pangalan ni Eliza. May kasama itong isang listahan ng mga importanteng panauhin. At sa listahan ng VIP, nakasulat ang mga pangalan na kanilang hinihintay. Doña Celina Del Franco, Mr. Marco Del Franco. Kinuha ni Lila ang telepono at tinawagan ng organizer. Hello? Pwede po bang magpadala ng 2 pang imbitasyon? Yes, under my name. As a media partner. Kinuha ni Marco ang imbitasyon mula sa kamay ng kanyang sekretarya. Binuksan niya ito at nakita ang pangalan ni Eliza. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan mo to, ma, sabi niya kay Doña Celina. Mukhang naghahanap ng paraan para makipag-ayos. Pupunta tayo. Ipakita natin sa kanya kung sino ang tunay na naghahari. Hindi nila alam na ang imbitasyon na yon ay hindi isang alok ng kapayapaan. Ito ay isang bitag. Ang venue ng fashion show ay isang lumang bahay sa Intramuros na ginawang isang eleganteng event space. Ang mga pader na bato ay pinalamutian ng mga ilaw. Ang mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit, ay naglalakad-lakad, hawak ang mga kopita ng champagne, at nagbubulungan tungkol sa bagong artist na si Eliza. Sa backstage, ambay pasagi, ang hangin ay siksik sa tensyon. Iba ito sa karaniwang kaba bago ang isang show. Ang mga modelo ay nagmamadali. Ang mga staff ay sumisigaw ng mga direksyon. Pero sa gitna ng lahat ng ito, si Eliza ay nakaupo sa isang sulok, kalmado sa gitna ng uno. Nakatahina ang lahat ng damit. Nakahanay na ang mga ito, isang koleksyon ng dilim at liwanag. Bawat isa ay may pangalan. Ang pananahimik, ang pagkakanulo, ang pag-asa. Ang koleksyon ay pinangalanan niyang Itim at Ginto. Handa ka na? Tanong ni Lila, lumapit sa kanya. Ang puso ni Lila mismo ay malakas ang kabog. Ang kanyang mga kamera at ang recording ay nakasetup na. Handa nang ilabas sa tamang-tamang sandali. Tumango si Eliza. Hindi siya nagsalita. Ang lahat ng kailangan niyang sabihin ay nasa mga hibla ng telang kanyang nilikha. Siya nga pala, sabi ni Lila. Nandito na sila. Sumilip si Eliza mula sa isang maliit na siwang sa kurtina at nakita niya sila. Si Doña Celina, nakasuot ng isang makinang na itim na gown, nakangiti at bumabati sa kanyang mga amiga na para bang siya ang reyna ng gabi. At sa tabi niya, si Marco, guwapong-guwapo sa kanyang suit. Ang ngiti ay puno ng kayabangan. Naupo sila sa pinakaharap, sa gitna, kung saan makikita sila ng lahat. Sa pagkakita sa kanila,
Hindi galit ang naramdaman ni Elisa. Isang kakaibang klase ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na malapit nang matapos ang lahat. Lumapit sa kanya si Maestro Tomas, na tahimik na nakaupo sa isang tabi mula pa kanina. Inabot nito ang kamay. Hinawakan ito ni Elisa. Ang kamay ng matanda ay magaspang at kulubot, pero puno ito ng lakas. Noong una kang dumating sa akin, bulong ng maestro, ang dala mo ay pighati. Ngayon, ang dala mo ay katarungan. Salamat po sa lahat, maestro, sabi ni Elisa. Ang boses ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Ngumiti ang matanda. Isang bihirang pagkakataon. Huwag sa akin magpasalamat. Pasalamatan mo ang iyong mga kamay, ang iyong puso. At ngayon, ipakita mo sa kanila. Humigpit ang hawak nito. Ipakita mo sa kanila ang lakas ng isang pusong nasaktan. Ilang minuto na lang, ang mga ilaw sa audience ay nagsimula ng humina. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang sabik na katahimikan. Ang huling disenyo sa koleksyon, ang grand finale, ay nakatago pa sa isang saradong rack. Ito lang ang hindi pa nakikita ni Numan maliban kay Eliza. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Para sa'yo ito, Daniel. Bulong niya sa hangin. Ang show director ay sumigaw. 5 minutes! Everybody! Places! Huminga ng malalim si Elisa. Hinalikan niya ang isang maliit na medalyon sa kanyang leeg. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa kanilang lumang bahay. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang biktima. Ang mga ito ay mata ng isang mandirigma. Mula sa speakers, isang malungkot pero makapangyarihang musika ang nagsimulang tumugtog. Ang ilaw sa entablado ay bumukas, nagpapakita ng isang minimalist na setup. Isang solong habihan sa gitna. At mula sa dilim, ang unang modelo ay lumabas. Nakasuot ng isang simpleng itim na bestida, pero ang tela ay tila may sariling buhay, kumikinang sa bawat galaw. Ang palabas ay nagsimula na. Ang bawat disenyo na lumalabas sa entablado ay isang tula ng pighati at pagbangon. Ang mga tela ay dumadaloy, na parang likidong gabi, na may mga guhit ng ginto na kumikiinang na parang mga bituin. Ang mga manonood ay nabighani. Ang karaniwang bulungan sa mga fashion show ay napalitan ng isang pinipigil na hininga ng paghanga. Sa unahang hilera, si Doña Celina ay nakangiti ng may pagmamalaki. Sa baluktot niyang isipan, ang tagumpay ni Elisa ay tagumpay pa rin ng pangalang Del Franco. Si Marco naman ay nakangisi, iniisip na pagkatapos ng gabing ito, muli niyang aalukin si Elisa ng pera. Mas malaki ngayon, para siguraduhing mananatili itong tahimik. Nang ang huling modelo, bago ang finale, ay pumasok na sa backstage, ang entablado ay pansamantalang nagdilim. Inakala ng lahat na ito na ang pagtatapos, ngunit isang ilaw ang muling bumukas. At sa gitna ng entablado, lumitaw si Lila, hawak ang isang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay kalmado at profesional. Ang sining ay kwento. At ngayong gabi, ang kwentong inyong nasaksihan sa pamamagitan ng mga damit na ito ay isang kwento ng katotohanan. Kumunot ang noo ni Doña Celina. Nagkatinginan sila ni Marco. Sa malaking screen sa likod ni Lila, isang imahe ang lumabas, isang sulat kamay sa isang naninilaw na papel. Ito ang liham na isinulat ng isang mapagmahal na asawa, patuloy ni Lila. Isang liham na naglalaman ng isang madilim na sikreto. Ang sikreto ng pagnanakaw ng milyon-milyon mula sa sariling kumpanya. Ang kamera ng media ay mabilis na lumipat mula sa screen patungo sa mukha ni Marco. Ang ngisi nito ay naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkabigla. Pero hindi lang po ito kwento ng kasakiman, sabi ni Lila. Ang boses ay nagsimulang tumaas. Ito rin ay kwento ng isang pagtataksil. Bago pa man makapag-react si Marco,
Isang boses ang pumuno sa buong silid. Hindi boses ni Lila, isang boses ng isang matandang lalaki, nanginginig, pero malinaw. Ang boses mula sa recording ni Mang Cardo. Nakita ko sila, nagtatalo sa bangka. Galit na galit si Sir Marco. Tinulak niya. Oh Diyos ko, tinulak niya si Sir Daniel sa tubig at umalis na lang siya. Isang kolektibong singhap ang maririnig mula sa audience. Ang katahimikan ay naging isang dagat ng mga bulungan na puno ng pagkabigla. Mama! Bulong ni Marco kay Doña Celina. Ang muka ay putlang-putla na parang papel. Ngunit si Doña Celina ay hindi makasagot. Ang lahat ng dugo sa kanyang muka ay nawala. Ang maskara ng pagiging isang dakilang donya ay nabasag na parang salamin. Ang naiwan ay isang babaeng naliligo sa dalisay na takot. Ang hiya, ang kahihiyan na kanyang kinatatakutan ay bumabalot sa kanya sa harap ng daan-daang mapanghusgang mata. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na pumutok na parang mga kidlat sa isang bagyo. Sinungaling. Ang sigaw ni Marco ay bumasag sa lahat. Tumayo siya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Nakaturo kay Lila. Lahat yan kasinungalingan. Bayaran ang mangingisdang yan. Pakananin niyo itong lahat. Susugurin na sana niya ang entablado. Itutumba ang lahat ng nakaharang sa kanya. Ang mga tao ay nagsigawan, napaatras. Ngunit bago pa man siya makahakbang sa unang baitang ng entablado, ang malalaking pinto sa likod ng venue ay bumukas ng malakas. Mula sa dilim, pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang matigas na realidad sa gitna ng karangyaan. Dire-diretso ang kanilang lakad patungo sa kinaroroonan ni Marco Del Franco. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit kay Marco. Ang iba't ibang boses ng media ay nagsisigawan, kumukuha ng mga litrato, nagtatanong. Mr. Del Franco, totoo ba ang mga paratang? May kinalaman ba kayo sa pagkamatay ng kapatid ninyo? Bitawan ninyo ako! Sigaw ni Marco. Nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Hindi na siya ang mapagkunwaring mabait na kapatid. Isang desperadong kriminal ang lumabas sa kanyang pagkatao. Kasalanan niya. Lahat ng ito kasalanan niya. Hindi niya tinukoy kung sino ang siya. Ngunit alam ng lahat kung sino ang kanyang tinutukoy. Sa gitna ng kaguluhan, isang ilaw ang dahan-dahang bumukas sa dulo ng entablado na nagpapatahimik sa lahat. Ang mga mata ng mga manunood ay otomatikong napalingon sa direksyon ng liwanag. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas si Elisa. Hindi siya nakasuot ng pangkaraniwang damit. Ito ang kanyang pièce de résistance, ang kanyang huling obra. Ito ay isang bestida. Itim. Pero hindi basta itim. Ang tela ay malambot. Dumadaloy na parang tubig. Na parang ito mismo ang gabi. Pero sa bawat tupi, sa bawat galaw, may kumikinang na mga hibla ng ginto. Parang mga luha na naging bituin. Ang disenyo ay simple, pero napakalakas ng dating. Ang itim ay sumisimbolo sa kanyang pighati, sa kawalan ni Daniel. Ang ginto ay sumisimbolo sa katotohanan, sa pag-asa, sa kanyang pagbangon, at sa bandang dibdib ng bestida, sa gitna ng mga kumikinang na hibla, mayroong isang maliit na detalye na nakakakuha ng pansin. Isang maliit na bahagi ng tela na may kakaibang texture, parang pinagtagpi-tagpi. Ito ay bahagi ng lumang polo shirt ni Daniel. Ang polo shirt na may punit, ang polo shirt na niyakap ni Eliza habang umiiyak. Ito ay isinama niya sa kanyang likha, bilang isang walang salitang paalala ng kanyang asawa at ng trahedyang naganap. Nagsimulang umiyak ang ilang kababaihan sa audience. Hindi dahil sa ganda ng damit, kundi dahil sa kwentong kinukwento nito. Tumingin si Eliza ng diretso kay Doña Celina, ang kanyang biyenan. Nakaupo pa rin si Doña Celina sa kanyang upuan, nanginginig. Ang kanyang mamahaling gown
ay tila isang basahan na lang sa kanya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa bestida ni Elisa. Nakita ni Doña Celina ang piraso ng polo shirt, ang pamilyar na punit. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng galit, ang lahat ng kayabangan ay gumuho. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Hindi ito luha ng takot sa kahihiyan. Ito ay luha ng matinding pagsisisi, ng kalungkutan, at ng pagkawala. Ang kanyang anak, ang parehong anak na kanyang isinakripisyo para sa pamilya. Walang sinabi si Elisa. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang likha ay sapat na. Dahan-dahan, lumakad si Elisa. Hindi patungo sa gitna, hindi para tumanggap ng palakpak. Lumakad siya ng direkta patungo kay Doña Celina. Ang mga tao ay nanahimik. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Doña Celina. Nang makalapit si Elisa, yumuko siya. Hindi isang pagpapakumbaba, kundi isang pagkilala. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng dating makapangyarihang ginang. Isang matagal, malalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigawan o palakpakan. Hindi ito paghihiganti, hindi ito pagpapakita ng lakas. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa kapatawaran. Lumipas ang mga buwan. Si Marco Del Franco ay napatunayang nagkasala sa kasong pagnanakaw at pagpatay. Ang kanyang kapalaran ay sa likod ng rehas. Ang pamilya Del Franco ay nawalan ng lahat ng yaman at impluensya. Ang mansyon ay naibenta. Si Doña Celina ay nanirahan sa isang maliit na bahay sa labas ng bayan, malayo sa dating buhay ng karangyaan. Isang araw, bumisita si Elisa. Ang dating malakas at dominante na si Doña Celina ay payat na ngayon. Ang mga balikat ay nakayuko. Nagtitimpla siya ng kape nang walang imik. "Kumusta po kayo, Mama?" tanong ni Eliza. Ang boses ay malumanay. Hindi sumagot si Doña Celina. Inilapag niya ang tasa ng kape sa harap ni Eliza. Ang kanyang mga mata, na dating matalim, ay tila walang buhay. "Salamat, Elisa." Sa wakas ay sabi nito. "Salamat at hindi mo ako pinatawan ng mas mabigat na parusa." Ngumiti si Elisa. "Hindi po ako ang magpapataw ng parusa, Mama. Ang kailangan lang po nating gawin ay harapin ang katotohanan." Matagal silang nag-usap. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Hindi tungkol sa mga pagkakamali, kundi tungkol sa pagpapatawad. Hindi ipinangako ni Eliza na magiging madali ang lahat, pero inialok niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ang kapayapaan. Nakuha ni Doña Celina ang kapayapaan, hindi sa pagkalimot, kundi sa pagharap sa kanyang mga pagkakamali. Natuto siyang mamuhay ng simple, malayo sa hiya at karangyaan na dating nagpabihag sa kanya. Ang pagkawala ng lahat ay siyang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Para naman kay Eliza, ang tagumpay ng kanyang fashion show ay naging simula ng isang bagong kabanata. Si Laila ay naging kanyang business partner at magkasama silang itinatag ang Itim at Ginto Academy. Isang paaralan ito ng paghahabi para sa mga kababaihan at kabataan mula sa mahihirap na komunidad. Dito, itinuro ni Elisa hindi lang ang sining ng paghahabi, kundi pati na rin ang halaga ng pagtitiwala sa sarili, ng pagiging matatag, at ng pagpapahalaga sa kanilang mga sarili, anumang kulay ng balat, anumang estado sa buhay. Ang bulak-dugo, na dating simbolo ng sumpa at malas, ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Bawat hibla na hinahabi ay isang kwento ng pagbangon, ng pagpapatawad at ng bagong simula. Isang araw, sa harap ng kanyang mga estudyante, hawak ni Elisa ang isang rolyo ng itim na bulak. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. "Huwag ninyong katakutan ng dilim," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng karanasan at karunungan.
Dahil dito, madalas nagsisimula ang pinakamaliwanag na umaga. Ang bawat pighati ay isang hibla. Habihin natin ang mga ito para gumawa ng isang bagong bukas, isang bukas na puno ng kulay, pag-asa at pagmamahal. Ang buong Kertitas ay natapos na